O mga kababayan, nakita nyo ba ang resulta ng SWS survey? Na masyadong fishy? Dahil majority pa rin sa top 12 mga kababayan ay galing sa bagoong Pilipinas, bagoong ang mukha. Taliwas ito sa Pulse Asia survey mga kababayan na pinalabas kamakailan lang. Isa na ba itong mind conditioning? Dahil mayroong mangyayaring kababalaghan, magic na naman sa susunod na halalan? Ewan lang natin. Hindi mapagkakatiwalaan ng mga survey iyan mga kababayan. Kaya kasabay nito mga kababayan, nagpalabas ng mensahe si dating Pangulong Duterte sa pamamagitan ni Hanilet. Ang sabi ni dating Pangulong Digong na kung hindi nyo susuportahan ang PDP laban, yung 10 mga kababayan, ay kalimutan nyo na lang daw si PRRD. Yan talaga ang kanyang mensahe. Dahil, bagamat si Bongo pa rin ang number 1 mga kababayan, ang mga sumunod ay bagoong Pilipinas. Erwin Tulfo at ang pangatlo, si Lito Lapad mga kababayan. Lito Lapid, animal. Bakit may bumoboto pa dito kay Lito Lapid mga kababayan? Tumanda na nga yan dyan sa Senado. Ewan nga lang natin, hindi nga natin alam na senador ba yan talaga? Hindi nagsasalita mga kababayan, hindi ka makakarinig ni isa. Patuloy na nananalo dahil sa ang probinsyano. Araw-araw, mga kababayan, exposure. Soto, Cayetano, si De La Rosa, mga kababayan, yan ang pangalawa. Dalawa lang sila sa PDP laban. Sila Bong Revilla, Tulfo, Abi Binay, Villar, Lacson at Pacquiao. Ha? SWS survey yan ha. Bagamat katakataka pero hindi pa rin tayo pakakampiyansa mga kababayan. Dahil, what if mayroong magaganap na pandaraya? Ewan lang natin ha. Hindi ba katakataka? Masyadong relax ang mga bagoong Pilipinas ngayon mga kababayan. Wala na nga sila. Kinansel yun yung mga alyansa rally nila mga kababayan. Lalong-lalo na sa Visayas at Mindanao. Tapos, relax na relax sila. Tapos biglang labas ang mga survey ito na matataas pa rin daw ang bagoong Pilipinas. Sa likod ito ng pagharurot pataas ng PDP laban ng mga candidates? Bakit sila masyadong kampante? Tapos bigla-biglang mayroong nakikitang mga election paraphernalia, mga election machines mga kababayan sa mga private na bahay? Animal. Kaya kalimutan nyo na si Tatay Digong mga kababayan kung hindi nyo na daw iboboto ang PDP laban. Dahil kung maraming boto mga kababayan ay mahirap yang dayain. Panoorin nyo po ha ang sabi ni Hanilet mga kababayan. Galing mismo yan sa kulungan. Sabi niya, ako daw ang kalimutan nyo daw siya kung hindi nyo daw suportahan ang PDP niya. Kalimutan nyo na lang si Tatay Digong kung hindi susuportahan ng PDP. Ay, of course. Yan? Duterte mga kababayan. At plus 2 kayo. Huwag iboto ang bagoong Pilipinas. Straight yan. Kay kalimutan na lang daw. Kumusta yung tulog, ma'am? Okay lang karoon namin okay. At least mga kababayan, okay ang tulog ni PRRD. Mababait yung mga yung bago na guard dyan. Guard. Sabi niya, ina-assist. Oo nga eh. Di ba nagsabi sa akin, yung malagtangkad na lalaki? Ma! Duterte! Duterte daw. Ano yan? Baka Pinoy. Pinoy siguro na guard mga kababayan. Nandun siya sa salamin kasi sabi guard sa ICC. Hi! Duterte supporter mga kababayan at least. Sabi nila, alam nila. Sinabi niya ako, chop suey daw, nilulutuan. Nilulutuan ang chop suey. Chop suey! Ma'am, pwede pakiulit yung message ni PRRD sa mensahe ni PRRD ha. Kalimutan nyo lang daw siya kung hindi nyo suportahan yung PDP niya. PDP niya, sabi PDP. Duterte mga kababayan, vote straight. At ilistan nyo muna. Para hindi talaga makalibutan mga kababayan. Dahil yung iba dyan sa Duterte mga kababayan is guest candidate. Hindi natin makikita na may PDP laban. Baka malito kayo kung sino yun. Basta ilistan nyo. Yun talaga. Sabi ko this time ang mo. PDP. Gusto nila nga ma-erase. Eto ang sabi ni Bato ha. Gusto nila na ma-erase ang mga Duterte. Ang mga Duterte. Diri sa natag pamulitika. Dito sa larangan ng politika. Sa atong nason. Sa ating bayan. Nagtatanong ko sa inyo. Inyo ang nihilak katong gidala. Sino sa inyo ang umiyak? Tatay Digong. Nung dinala sa ICC si Tatay Digong. Maraming umiyak mga kababayan. Ang daming umiyak. Taas ang kamot, kisa. Taas ang kamay. Kitang tanan. Tayong lahat. Tanan nasakitan sa ilang gihimo. Nasaktan. Sobra ang ilang gihimo. Sobra ang kanilang ginawa. Wala akong nakita nga lain nga justification. Wala akong nakikitang ibang justification. Gihimo nila to. Ginawa nila iyon. Kahakog. Dahil sa kanilang pagka-greedy, gahaman sa kapangyarihan sa pwesto. Nila sa puder sa gobyerno. Dahil sa kanilang
gahaman sa pwesto sa gobyerno. Gusto nila nga sila lang permi ang mugunit sa Gusto nila na sila lang palagi ang may hawak ng kapangyarihan sa gobyerno. Sobra na. Nganong ilang dala dito? Bakit nila pinadala doon? Ha? Na ilang gihimo. Giviolate na nila at Lahat na kanilang ginawa. Binayolate na nila ang lahat ng batas. Gidisregard na nila tanan na to mga legal processes. Dinisregard nila ang lahat ng legal process and legal procedures. Atong konstitusyon, Ang ating konstitusyon, kanila lang para lang inapakan matuman ang ilang kagustuhan. para lang masunod ang kanilang mga kagustuhan. Nga ibiyahe ang atong Pangulong Duterte. Na ibiyahe ang ating Pangulong Duterte doon sa Dahig. Ngano? mga Why? yun? Bakit? Gusto nila nga ma-erase Gusto nila na ma-erase ang mga Duterte ang mga Duterte diri sa natad pamulitika Dito. sa atong nasod. sa larangan ng politika sa ating bansa. Rason diana. Walang ibang rason. Hadlok sila. Dahil natatakot Hindi sila. mapildi si Inday Sara. Dahil hindi nila matatalo si VP Inday Sara. Kahit anong gawin nila. Di yun na mapildi. Hindi nila matatalo. Busa ako. Kaya ako, Kahit balo mo, alam nyo, pagkahuman nila ng himo karon, pagkatapos silang ginawa niyan, kidnap. na kanilang kinidnap si PRRD, si Tatay Digong, dinala nila sa ICC, sa Dahig. O sa sunod lang buhaton. Ano ang susunod nilang gawin? Tanggalon sa pwesto. Tanggalin sa pwesto Presidente. si VP Inday Sara Vice Duterte. President Inday Sara. Musugot pa mo, anak! Gusto niya yan? Gusto niya yan? And after niyan, mga kababayan, ang kanilang next step is gawing Prime Minister si Tambaloslos. Wala nang kalaban, mga kababayan eh. Si Sara ang nag-iisang huling tinik sa kanilang lalamunan. At patutuloy ang charter change, mga kababayan. Sila na lang habang buhay. Habang buhay, mga kababayan, na this is our only chance, mga kababayan. Malamang wala nang 2028 kung mai-impeach na si VP Sara Duterte. Yung eleksyon na 2028, malamang wala na yan dahil magcha-charter change na. This is our only chance sa 2025. Kaya Duterte, mga kababayan, na kalimutan niyo na si Tatay Digong. Wala na pag-asa, mga kababayan, kapag ganun. Dili, di ba? Kay supra na kay pagdaog-daog ka na. Sobra-sobra ng pang-aapi na ginagawa nila. Tanan naghimo nila. Lahat na ginawa nila. Ano ba Kita tayo? bang mga taga Mindanao? Kita Tayo bang mga taga Mindanao? Nandyan sila sa Mindanao, mga kababayan, ng bang nagrarally. mga Dabawinyo? Mga second class citizen da? Tayo ba dito sa Davao City, mga second class citizen lang ba tayo? Di ta pwedeng muhupot sa panggobyerno dito sa kahitasan. Wala tayong karapatan na humawak ng kapangyarihan doon sa taas? Gusto nila sila lang. Gusto nila sila lang? Tanaw lang ka na to, mga second class citizen ta. Dahil ang tingin nila sa ating mga second class citizen, yung mga mata pobre doon, mga kababayan, mga oligarko na, mga politicians na nasa taas, yan ang tingin nila sa taga-probinsya, hindi lang sa Mindanao. Pati nasa labas ng Maynila, mga kababayan lang. Kahit na mga provinces sa Luzon, maliit ang tingin ng mga buhaya, matataas sa politician na nandun sa taas ngayon. Kung sila Pilipino, kita Pilipino po ta. Pareho tayo Pilipino. Pare-pareho tayo nagbabayad ng buwis na nilulustay ng mga buhayang animal. Usa, ako hangyo kaninyo, magkahiusa ta. Kaya ang panawagan ko sa inyo, magkaisa tayo. At magkaisa tayo, mga kababayan. Kaya Duterte na, Duterte. This is our only chance. Dahil kung wala na si Sara, goodbye na. Goodbye na talaga. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.